Kumusta mga kapamilya? Kinigya po ninyong kapa amigo sa main office sa Bell Roger at Abdasan. Isang magandang gabi sa lahat. Magandang buhay mga kapamilya. Isang magandang gabi sa ating overall leader dito sa main office sa Bell, Ate Gloria Riquizo. Sa ating pastor, Dr. Joel Apolinario at saka sa kanyang mabuting may bahay, Madam Reyna Apolinario na kaka-celebrate lang ng birthday last week. And sa birthday niya, nagpakain siya sa mga batang nasa ambahay ang punan at saka sa mga kapatid nating mga elderly, nabubulolo. At saka isang magandang gabi sa ating kaibigan April May Dalisay, sa ating leader sa online si Sir Angelo Barrega. Magandang gabi po. At sa lahat ng mga OFW na nag-subscribe sa YouTube channel ng but then salamat po sa share ng information, pagkalat ng mga information regarding sa ating updates dito sa main office sa Label. At saka ang daming nag-request na gawa daw ako ng vlog ulit, video ulit tungkol sa mga bagong updates dati dito sa main office sa Label. So again, magpapasalamat muna ako sa lahat ng mga OFW na nanood, nag-share, nag-like ng video. At saka dami nag-request na more updates pa daw. Sige, gagawa tayo ngayon. So pag-uusapan natin ngayon sa video na ito. Today is ang oras na ba? June 6, 2019. Pag-uusapan natin ngayon is yung official page po na Kappa Philippines, ginawa pong Kappa Global kasi globally known na po tayo. So buong mundo na nakakalam sa Kappa Community Ministry International Incorporated. So pag-uusapan natin ngayon ang pagiging kind ng bawat miyembro, sana nga. At saka pag naging pag naging member ka na ng Kappa, sana wag magbago ang ugali. And then sa mga kapamilya nating nag-PM sa akin na hindi ko nasasagot, pasensya na. Ang dami nyo po, napakadami nyo po talaga, di ko kayang sagutin lahat. Yung iba nagagalit kasi hindi ko nasasagot, so pasensya na po talaga, napakadami nyo. And then may gumagamit din ng fake account na ginagamit yung pangalan ni Pastor Joel Apolinario at saka kay Madam Reyna. Be aware po sa mga ganyan. Ito na lang isipin nyo, sa sobrang busy ng ating founder at saka si Madam Reyna, wala na po silang time mag-Facebook, wala na pong time makipag-usap dyan sa social network. So pag may na-encounter na kayo na ganyan, sasabihin nila sila daw si Pastor Joel, sila Madam Reyna. Be aware po, marami po ang gumagamit at manluloko dito sa ating mundo. So wag po tayong paloko. So at saka isa yung maraming nag-request new policy daw. Sige, pag-uusapan natin yan mga kapamilya. Ngayon, unang-una, dami kong naririnig, nung nasa main office ako pumupunta. Saka may nagpapaselfie, parang artista na tayo. Hindi naman sa ganun. So normal pa rin tayo na tao. Na simple lang. So talaga. And then pag-uusapan natin yung pagiging kind dapat sa bawat miyembro. At saka mga nangyayari ngayon is test of faith lang to. So hanggang kailan ka tapat sa Kappa. So medyo tayo sa tawag dito sa pagbigay ng blessing, parang hinihigpitan natin konti. Kasi test of faith to. So kung sino tatagal na paniniwala sa Kappa talaga, dito lang tayo sa Kappa. So be kind to our secretaries, be kind to everyone, be kind to all kapamilya members. So iba kasi pag nandun na sila sa tinatawag nating office at saka medyo natatagalan kasi hindi naman ganyan talaga bilis yung yung tinatawag nating service dyan sa office. Kasi po unang-una kailangan talaga tama yung recording, tama ang pagbibigay ng blessing. So kaya natatagalan kasi dino-double check yan
So, hindi naman isang ganun lang ng money counter natin bibigay na agad. So double check yan. So yung iba naman parang laging nagmamadali. So be kind talaga. Minsan sinisigawan yung sekretary, minumura yung sekretary, pinagbabantaan pa ng buhay. Huwag ganun mga kapamilya. Be kind. Hindi mo pagmamayari ang mundo, hindi mo pagmamayari ang kapa. Ha? So maging maging fair tayo kung mayroong mga pagbabagong nagaganap kasi sobrang dami na natin, nag-a-adjust lahat, ang secretary, si pastor, pati ang bangko, nag-a-adjust sa atin kasi sobrang daming blessing na binibigay. And then, be kind lang, wag sigawan yung secretary, grabe naman sisigawan yung secretary, wag ganun. Be kind lang, so pag may konting problema, pag-usapan, wag sigaw agad. Huwag sigaw agad kasi parang wala tayong pinag-aralan niya parang nakakabastos na So syempre ang sekretary natin tawag dito, busy yan masyado, sinisigawan mo pa, hindi ka mga nila nag-smile, tapos babatiin mo, good morning ma'am, ganito ganyan. Be kind lang, huwag ka smile na lagi, may blessing ka naman huwag laging nakasimango tapos bakit ang tagal ganito ganyan. We have to understand the situation po mga kapamilya. So tawag dito, huwag magbago sa ugali. Yung iba pag naka-payout na sa iba, yung ibang mga investments, parang kaya ko kayong bilhin, pero huwag ganun. Sa atin naman pag marami na tayong blessing, huwag magbago ang ugali. Pa rin pag may kayang tulungan kasi may blessing na binibigay. Yun lang, wag magbago, be humble, be matulungin. Yun lang, wag mag-iba ang ugali. And then sa mga nag-PM sa akin na naka-chat daw na rin sa pastor, nag-a-apply daw sila ng trabaho tapos nanghihingi ng pera, naku po, wag niyo pong patulan yung mga ganyang mga account na fake na ginagawang rason na sila daw si pastor, sila daw si Madam Reyna, tutulungan daw sila para ganito ganyan, magkakatrabaho. Kung gusto nyo po mag-apply ng trabaho, punta po kayo sa may office, ewan ko saan yung HR natin. So yun lang, huwag paloko sa mga fake accounts na ginagamit yung pangalan ni pastor at saka pangalan ni Madam Reyna. At saka dito tayo sa kasi pinag-uusapan ng marami talaga nag-request new policies. So nung nakaraang meeting sa Samal Island, dun sa may resort ng Kappa Community Ministry International sa may Samal Island, napag-usapan dun na starting June 6 onward, yung bagong magdo-donate po ay pipili po ng tinatawag nating monthly ba na blessing na kukunin yung dinonate. At saka may may patulog, kung ilang buwan ng patulog. So ganito, paghihimay-himay natin. May nagtanong, sir, paano po yung mga old accounts? Hindi po ba affected ng new system yun? Sa pagkakaalam ko at sabi ng secretary natin sa main office, yung mga old accounts, hindi po affected yun. So ibig sabihin, yung mga bagong member na donate, pag nag-donate ka ng halimbawa nag-donate ka ng 50,000 or 100,000, dun sa form mo may tinatawag na earmarking or tatak na halimbawa monthly mo kukunin yung blessing or patulog mo. O halimbawa nag-donate ka ng 100,000, so nakalagay dun sa ibabaw ng form mo monthly. So ibig sabihin nun, dapat kukunin mo talaga monthly. Kung hindi mo makukuha yun monthly, halimbawa hindi mo nakuha within 3 months yung 100,000 na dinonate mo, so monthly may blessing kanya na natawag natin 30,000. So pag hindi mo nakuha within first month kasi busy ka, may pinantahan ka, ganito ganyan, mga rason mo or alibay mo, sa second month hindi mo pa rin nakuha kasi busy ka masyado, sa third month hindi mo pa rin nakuha kasi busy ka talaga masyado. So ang blessing na makukuha mo within 3 months is only 90,000 kasi po yung nakalagay sa yung nakalagay sa form mo is monthly. So ibig sabihin nun, hindi po madadagdag yun sa tawag na sa mother donation mo. Yun po yun. Saka naman sa tawag nating patulog system, halimbawa pag nag-donate ka tomorrow ng 100,000, so dapat nakalagay doon 4 months patulog.
6 months patulog, 1 year patulog. Yun. Halimbawa pag ganito yung mga nakikita nila problema eh. Halimbawa, pag ikaw nagpatulog ka ng sa form mo nilagay mo patulog 6 months and then nagkaroon ka ng emergency after 4 or 5 months. So yung tinatawag nating makakalculate lang sa patulog is yung yung 4 months or 5 months kasi hindi pa umabot sa tinatawag nating time na nakalagay dun sa sa form mo, sa form mo. So ibig sabihin dun ang mako-compound lang yung sinasabi nilang compound, pero naman talaga walang compounding po yung parang lang yung blessing mo just na dagdag sa donation mo, yung parang parang lumaki lang ng lumaki. There is no such thing as compounding na na term na ginagamit natin sa kapa. So pag may emergency, halimbawa yung napatulog mo is 6 months pero nakuha mo lang siya within 5 months, yung pang-anim na buwan hindi na po siya kasali sa sa tinatawag nilang compounding. So halimbawa ang dinonate mo is tawag dito 100,000, so ang pang-anim na buwan is only na lang 30,000, hindi na siya madadagdag sa tinatawag nila compounding. So yun lang po. So ulitin ko po. So starting June 6 onwards, pag nag-donate ka pag nag-donate ka sa kapa, kailangan talaga lagyan mo ng monthly ba kukunin or patulog mo within 5 months or 6 months or 1 year. So kailangan talaga lagyan para para makapag-prepare yung office kung kailan mo kukunin yan. Huwag yung biglaan kasi hindi naman ganyan kadali mag-release yung bangko. So kailangan talaga ma-estimate lahat ng ganitong petsa, may ganitong makukuhang blessing. So withdraw yan. Kaya naka-schedule para para matawag dito, para ma-prepare yung perang blessing na bibigay sa atin. So sa mga magpapadala pa po ng video, open pa po yung natin, yung messenger natin. May nagpadala na yung tatlong OFW, yung iba hindi pa nakagawa ng video kasi Ramadan pa sa ibang bansa, so wala daw silang time na makagawa kasi baka pagalitan na sila ng kanilang amo. But then open na po sa lahat ng mga kapamilya nating natulungan ng Kapa Community Ministry International. Gawa po tayo ng video at pakita natin sa lahat, pakita natin sa buong mundo kung gaano tayo katotoo. Hindi po tayo scam, hindi po tayo scam. Parang state nyo lang pangalan nyo. Halimbawa, ako si Juan de la Cruz, taga kung saan ang lugar nyo, anong trabaho, anong buhay mo nung wala pa si Kapa, at saka nung doon na si Kapa, anong epekto sa buhay mo, and then pasasalamat kay Pastor Joel at sa buong Kapa Community Ministry International. So yun lang po yung natin arrangement ng ating paggawa ng video. So sa lahat po ng mga kapamilya members all over the world, abroad, dito sa Pilipinas, isang magandang buhay. We love Kapa, I love Kapa, we care, we unite. Magandang gabi ka pamilya. Ako pa rin ang iyong amigo sa main office sa Label, Roger Tablasan. Bye-bye.